ako si Lita, 44. Bago sumikat ang araw, nagche-check na ako ng weather at price alerts sa wrist display, icons lang, standard format ng Co-op app para mabilis at pare-pareho. May konting improvements, pero ramdam pa rin, rice leaning ang suporta, kaya gulay lagi kaming next priority. Kapag may bagong programa, madalas pailot. Madaling simulan, mahirap ituloy. Pagdating ko sa taniman, may sensor sa isang plat, pailot lang. Sa katabi, manual pa rin, timba, hose, at lakas ng katawan. Libor ang sentro pa rin, at karamihan sa kasama ko, senior na. Yung kabataan, kaunti ang pumapasok, mas gusto nila stable na trabaho sa baba. May ilang kapitbahay na lumalawak sa mas delikadong upland, kailangan nila ng dagdag ani para makahabol sa gastos. Pero bawat bagong clearing, mas tumitindi ang erosion, mas humihina ang kapit ng lupa, at mas stressed ang waters. Alam naming delikado, pero kapag bagsak ang presyo, desperation ang nagdedesisyon. Sa barangay hall, minsan nagmi-meeting ang DA, LGU, traders, at co-ops. May proposal dati, One Vegetable Council, para aligned ang plano, budget, logistics, food safety, at trade. Pero hindi siya fully empowered. Kaya ang coordination, madalas reactive, kapag may bagyo, peste, o biglang import surge. Pag wala na ang emergency, balik sa kanya-kanyang takbo. Sa selected hubs, gumagana ang cold chain. Dito pumapasok ang supermarket stream, insulated crates, mabilis na QC, at QR or RFID scan. Kapag nasa listahan ka, maayos ang biyahe, mas kaunti ang spoilage. Pero kung remote ka, o wet market ang bagsakan, huli ka sa pila, at ikaw ang sumasalo ng losses. Pagdating sa palengke, doon ko nakikita ang tunay na business as usual. Halo-halo ang standards, kulang ang storage, at mabilis masira ang gulay. Tapos biglang may climate shock, sunod-sunod na ulan o init, sabay import surge, bagsak presyo. Sa dulo ng araw, paulit-ulit ang kwento, umaayos sa ilan, bumibigat sa marami. 2050 na, pero ang sistemang dapat sasalo, hindi pa rin sumasapak.